Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, tampok sa Ebanghelyo ngayon si San Jose. Tinawag siya ng Diyos upang bigyan ng matatag na tahanan at pangalagaan si Maria at ang sanggol. Bagamat nasaktan si San Jose nang malaman ang kalagayan ng kanyang kasintahan, tinanggap din niya ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos ipaliwanag sa kanya ng anghel ang misteryong bumabalot sa paglilihi ni Maria. Naway maging bukas ang ating mga kalooban tulad ni na Maria at Jose na maging mga instrumento ng Diyos para sa iba sa kabila ng mga masalimuot na pangyayari sa ating mga sariling buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Luwalhati sa Diyos sa kainaasan, ang sa lumahay kapayapaan. Pinupuri ka at pinagdadaan, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tunong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Panginoon, aming kahilingan, ikaw na nagtulong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon.
Napasisibuling ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupahin sa Ilaga at sa lahat ng lupahin pinagtapuan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Taruan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yahong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen.
Magsayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ikatlong simbang gabi. Attendance check nga muna tayo. Pakitanong sa katabi, nakailan ka na? Ang sagot,
Buti nakatatlo na yun nandito. Kayo dyan, nakailan na? Tatlo. Sinong nakatatlo na? Taas ang kamay. O yan. Sinong nakadalawa? Taas ang kamay. Okay. Sinong nakaisa? Taas ang kamay. Oh, welcome. Sayang, hindi nyo napakinggan yung aking kwento kahapon. Kaya itutuloy ko ngayon. Sino pong nakakaalala pa ng kwento ko kagabi? Ay, saan? Alala niyo pa ba yung pangalan ng bata sa aking kwento? Yung pangalan ng anak? Sino nakakaalala? Taas ang kamay. May prize ako. Dali. Sino? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Lapit. Nahiya na. Sino? Yes, si Boyet. No, naalala pa. Sige, may prize ako. Lapit ka sa akin mamaya, ha? Sige. Tuloy ko yung kwento kahapon. No? Ano nangyari kay Boyet kahapon? Nagkagusto. Yan. At hindi niya pwedeng gustuhin ang mga nagustuhan niyang babae sapagkat kapatid niya ang kanyang mga nagugustuhan na hindi alam ng kanyang nanay. Tuloy natin ang kwento. Sa sobrang lungkot nitong si Boyet, isang gabi natulog. At habang natutulog, tinabihan siya ng kanyang tatay. Oh, masigurista yung tatay baka kasi isumbong. No? Baka kasi malaman ng nanay. Oh, tinabihan ng tatay si Boyet habang natutulog. At habang siya'y natutulog, biglang sumigaw si Boyet. Ang sabi niya, "Paalam, lolo." Hindi maintindihan ng ama kung anong sinasabi ni Boyet. Kinabukasan, nakatanggap sila ng masamang balita. Namatay ang kanilang lolo. Naalala ng ama ang sinabi ni Boyet, "Hala, nagkatotoo ang panaginip ng anak ko." Kinagabihan, natulog muli si Boyet. Sa sama ng loob. Bakit? Hindi niya pwedeng ulit gustuhin yung babaeng nagugustuhan niya. Kaya habang natutulog si Boyet, tinabihan siya muli ng kanyang ama. Sa kalagitnaan ng tulog ni Boyet, bigla ulit sumigaw itong si Boyet. Ang sigaw niya, "Paalam, lola!" Hindi na naman maunawaan ng ama ang sinasabi ni Boyet. Kaya kinaumagahan, nakatanggap sila ng masamang balita. Anong balita? Namatay si lola. Kinabahan ng tatay, sabi, "Ano ba ito? Nagkakatotoo ang panaginip ng anak ko." Kinagabihan, muling natulog itong si Boyet. At sa pangatlong pagkakataon, tinabihan siya muli ng kanyang tatay at binantayan kung ano ang isisigaw ni Boyet. Halos maganda puyat-puyat na yung tatay, hindi pa rin sumisigaw si Boyet. Inabot ng 4:00 ng umaga nang biglang sumigaw si Boyet. Sabi niya, "Paalam, tatay." Kinabahan ng tatay. Kinabukasan, nagdobleng ingat ang tatay. Hindi siya nagpa-drive sa kanilang driver. Sa halip, nagpasundo siya sa kanilang company driver. At habang sila ay nasa sasakyan, pumapasok sa opisina, ingat na ingat, lingat ng lingon ng lingon yung tatay. Tinitignan kung mayroong sasakyan na babangga sa kanila. Nakarating ng matiwasay sa opisina ang ama at nang nasa elevator, bigla siyang bumaba. Ginamit niya ang hagdan. Baka naisip niya, baka biglang bumagsak ang elevator. Siya ang sumunod. Kaya naghagdan ng tatay kahit ang kanilang opisina ay nasa 35th floor.
Mabuti ng sigurado, di ba? 2 beses na nagkatotoo ang panaginip ni Boyet. Pagdating niya sa kanilang opisina, hindi siya gumalaw. Maghapon, naupo lang sa kanyang upuan at mesa. Nagtrabaho, pero iniisip niya ang sinabi ni Boyet noong 4:00 ng umaga. Natapos ang araw, umuwi ang ama. Sa wakas, nakauwi siya ng ligtas. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nakita niyang umiiyak ang kanyang asawa. Dali-dali siyang tumakbo sa kanyang asawa. Sabi niya, "Mahal, huwag kang umiyak. Buhay ako. Buhay ako. Hindi ako namatay. Huwag kang umiyak." Iyak pa rin ang iyak ang asawa. Hinanap niya si Boyet, hindi niya makita si Boyet. Iyak ng iyak ang kanyang asawa. Sabi niya, "Huwag kang umiyak. Buhay ako." At sinabi ng kanyang asawa, "Namatay ang driver natin." At naalala niya ang sinabi ni Boyet. Anong sinabi ni Boyet? "Paalam, tatay." Sino ang kanyang tatay? Ito naman mga to, kailangan pang explain. Mga kapatid, ang panaginip sa Biblia ay isang pakikipag-usap ng Diyos sa tao. Naniniwala ka ba sa panaginip? Hello. Tanungin natin si Boyet. Sa Biblia, sa Lumang Tipan, ang panaginip ay tinuturing na forgotten language of God. Kinalimutang salita ng Panginoon. At sa pamamagitan ng panaginip, ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao. Yan yung nangyari o yan ang panaginip sa Lumang Tipan. Samantala, sa Bagong Tipan, ang panaginip ay katuparan ng mga plano ng Diyos. Kaya naman, nang managinip si San Jose, hindi lang ito basta pakikipag-usap ng Diyos, kundi isang katuparan ng plano ng Diyos. Narito sa ating harapan ang imahe ni San Jose at imahe ng anghel. Iyan ang tagpo ng ating narinig sa ating ebanghelyo. Nagpakita ang anghel sa pamamagitan ng panaginip kay San Jose. Totoo man ang panaginip o hindi, isa lang ang sinasabi sa atin ng ebanghelyo. Totoong may plano ang Diyos. Sabihin niyo nga po, plano ng Diyos. Narinig natin ang kwento ng kapanganakan ni Jesus. Plano ni Maria at Jose na magpakasal. Ngunit bago sila ikasal, bago ang plinanong kasal, natagpo ang nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung tutuusin, wala ito sa kanilang plano. Kaya sira ang kanilang plano. Kaya naman, plinano ni San Jose na hiwalayan si Maria ng lihim. Lihim dahil hindi pwedeng malaman ng tao na nabuntis si Maria bago ang kasal, kundi parurusahan. Ang parusa, pagbabato, hanggang siya'y mamatay. Ganyan ang parusa sa mga babaeng nabubuntis bago ang kasal. Noon. Noon. Malinaw po. Ngayon, may parusa pa ba? Wala na, no? Sige na lang, ano po? No? Tuloy na lang. No? Kaya lihim, sapagkat matuwid itong si San Jose, ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya nagplano siya na hiwalayan si Maria. Ngunit sa kanyang plano, inilahad ng anghel sa pamamagitan ng panaginip ang plano ng Diyos.
Ang sabi ng anghel, huwag kang matakot, tuluyang pakasalan si Maria. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang plano ng Diyos. Ganyan ang plano ng Diyos. Ang dalhin ang tao sa kabutihan. Kung kaya't anuman ang ating gawin o pipiliin, basta't may kabutihan, yan ay pagtupad sa plano ng Diyos. Uulitin ko po, ang plano ng Diyos ay dalhin ang tao sa kabutihan. Kaya kung ikaw ay nagpaplanong magpakasal, basta't may kabutihan, yan ay plano ng Diyos. Pero kung magpapakasal ka para maiahon ang iyong pamilya sa hirap, hindi yan plano ng Diyos. Kaninong plano? Plano mo. Ha? Yung mga magpapakasal po dyan, pagdasal mo muna. Yan ba ay magdadala sa iyo sa kabutihan o magdadala sa iyo sa kasamaan? Marami sa atin nagpakasal nang hindi nagdasal. Kaya hindi alam kung ito'y plano ng Diyos. Kaya tignan mo, nang kinasal ng mag-asawa, imbis na naging mabuting asawa, naging masama. Bakit? Hindi niya kasi tiningnan kung plano ng Diyos. Ang tiningnan, sariling plano. Kung plano mong mag-resign, meron po ba ditong planong mag-resign? Taas nga ang kamay. Wala. Wala naman din kasing trabaho, ano? Kung plano mo mag-resign, basta't may kabutihan, plano yan ng Diyos. Ngunit kung ang dahilan ay iyong kalokohan o katamaran, hindi yan plano ng Diyos. Kung nasa ng kabutihan, nandoon ang plano ng Diyos. Eleksyon na next year. Kung plano mong tumakbo, tingnan mo muna kung plano yan ng Diyos. Kung nandyan ang kabutihan, plano yan ng Diyos. Pero kung mas lalo kang dadalhin nito sa kasamaan, hindi yan plano ng Diyos. Plano mo. Plano mo. Marami sa mga tumakbo, ang hangarin makatulong. Pero sa huli, imbes na makatulong, naging korap, naging mayabang. Kasi hindi plano ng Diyos. Plano ng sarili. Mga kapatid, si Jose, dahil sa pagiging matuwid, dinala siya sa plano ng Diyos. Kahit na nahirapan, kahit nasaktan, dahil siya'y puno ng kabutihan, natupad niya ang plano ng Diyos. Para malaman ang plano ng Diyos, tingnan kung ito ba ay may hatid na kabutihan. Dahil anumang plano, kahit mahirap, basta't may hatid na kabutihan, ay pagtupad sa plano ng Diyos. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Ama sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos sumasa atin. Buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga padaan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko. Sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko ay manarasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga lingkod sa aming pag-asa at paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Naway punuin mo kami ng kapayapaan at kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay sa iyong palad. Buhay namin pagsisikap, huwag nawang hadlangan ang aming kakulangan. Handog sa amin sa'yo lamang. Kapunin
naming pagsisikan. Huwag nawang hadlangan ang aming kakulangan. Handog namin sa'yo lamang. Puri-puri kapuon naming mahal. O Diyos ng langit at sa kalupahan, basbasan at ingapin buhay naming lahat. Hiling namin ay Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sana, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo."
Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nanuos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito
mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalan sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyaon kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. kasalanan ng sanlibutan. Maawa ko sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsinuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami ay magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang plano ng Diyos ay dalhin tayo sa kabutihan. Kung nasa ng kabutihan, andon ang plano ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyong pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumadating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga tao.